이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 에스겔 28장 12절부터 19절까지만 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos, aklat ng Ezekiel chapter 28, verse 12 hanggang 19 lang. 인자야 두로 왕을 위하여 슬픈 노래를 지어 그에게 이르기를 주 여호와의 말씀에 너는 완전한 도장이었고 지혜가 충족하며 온전히 아름다웠도다. Ikaw ay nasa Eden na halamanan ng Diyos, bawat mahahalagang bato ay iyong kasuotan. Ang sardio, topasyo, diamante, berilo, onyx, jaspe, safiro, karbungko at esmeralda, at ang ginto at ang paggayari ng iyong pandereta at ng iyong mga plauta ay nasa iyo. Sa araw na ikaw ay lalangin, inihanda ang mga ito. 너는 기름 부음을 받고 지키는 그룹이며 내가 너를 세움에 네가 하나님의 성산에 있어서 불타는 돌들 사이에 왕래하였도다. Ikaw ay sakdal sa iyong mga landas mula sa araw na ikaw ay lalangin, hanggang sa ang kasamaan ay matagpuan sa iyo. 내 무역이 많으므로 내 가운데 강포가 가득하여 내가 범죄하였도다. 너 지키는 그룹아, 그러므로 내가 너를 더럽게 여겨 하나님의 산에서 쫓아내있고 불타는 돌들 사이에서 멸하였도다. Ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Iyong pinasama ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan. Inihagis kita sa lupa, aking inilintad ka sa harapan ng mga hari upang pagsawaan ka ng kanilang mga mata. 네가 제약이 많고 무역이 불의함으로 네 모든 성소를 더럽혔으며 내가 내 가운데에서 불을 내어 너를 사르게 하고 너를 보고 있는 모든 자 앞에서 너를 땅 위에 재가 되게 하였도다. Silang lahat na nakakilala sa iyo sa gitna ng mga bayan ay natigilan dahil sa iyo. Ikaw ay dumating sa isang kakilakilabot na wakas at ikaw ay hindi na mabubuhay pa. 아멘. Amen. 두로 왕을 위한 애가라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po, ang mensaheng tatanggapin natin ay may pamagat na isang panaghoy para sa hari ng Tiro. 먼 옛날 두로 왕에 대한 이 얘기인데 나하고 무슨 관계냐 이렇게 생각하는 사람이 많아요. Maraming mga tao mag-iisip na ito ay napakalumang kwento na tungkol sa hari ng Tiro. Anong koneksyon nito sa akin ngayon? 두로 왕이라고 써놓고 읽기는 내가 나의 주인된 나를 위한 애가라고 읽어야 돼요. Ang nakasulat man dito ay hari ng Tiro, ngunit dapat natin itong basahin na ito'y panaghoy para sa akin na naging Panginoon ng sarili ko. 우리 각 사람은 누구나 크든 작든 두로 왕과 같은 상황 속에 있어요. At malaking tao man o mababang kalalagayan, ang lahat ay nahulog sa kalagayan ng pagiging hari ng Tiro. 복음 받아 그리스도의 사람이 되기 전에는 크든 작든 두로 왕과 같은 상황 속에 있는 존재였어요. Na bago nakakilala kay Kristo, kahalintulad lang tayo ng hari ng Tiro anumang katayuan natin sa buhay. 그래서 그 두로 왕을 위한 슬픈 노래를 지어 부르라는 거예요. Kaya't pinagawa nga sila ng malungkot na awitin o panaghoy at para awitin nila ito sa hari ng Tiro. 그러면 오늘 에스겔 26장, 27장은 두로에 관한 이야기입니다. Ang mga kabanata 26 at 27 ng Ezekiel ay patungkol sa Tiro. 그러나 오늘 본문 28장은 두로 왕과 시돈에 대한 심판 그리고 이스라엘 회복에 대한 하나님의 말씀이에요. Dito naman sa kabanata 28 ay patungkol sa paghatol sa hari ng Tiro at Sidon at pagpapanumbalik sa Israel. 고대 국가에서는 이제 왕과 나라는 하나의 운명 공동체였죠. Noon sa unang panahon yung hari at ang isang bansa ay nasa iisang komunidad. 이제 세계 역사와 비교해서 보면 에스겔이 예언하던 당시에 그 당시 두로 왕은 엣바알 3세였습니다. At ng panahon na si Ezekiel ay nagpupropesiya, ang hari ng Tiro ay si Etbaal III. 그러면 엣바알 1세는 누구냐? 아합 왕의 왕후였던 이세벨의 아버지가 엣바알 1세였어요. Si Etbaal I, siya yung ama ni Jezebel na asawa ni Haring Ahab. 엣바알이라는 말이에요. 이 바알 신이 함께하는 사람이라는 말이에요. At ang kahulugan ng pangalang Etbaal ay taong kasama ang Diyos-Diyosang si Baal. 자주 말했지만 두로는 이제 이 두로 왕 이
다윗과 솔로몬을 통해서 복음을 받고 좋은 관계를 유지했던 관계였어요. At nalaman nga natin, napag-aralan natin na ang Tiro, ito ay may magandang relasyon noon sa mga haring si David o si Solomon. 근데 이 3세대가 지나면서요. 이제 급기야 엣바알로 이름까지 바뀐 거예요. Tinanggap din nila yung ebanghelyo noon, ngunit paglipas ng ilang henerasyon, naging Etbaal na ngayon yung naghari. 하나님께서는 오늘 본문 말씀을 통해서 창조주 하나님을 향한 반역의 시작인 사탄의 기원과 아담과 모든 사람의 원죄에 관해서 지금 말씀하고 계세요. Sa mga talatang binasa natin, nangungusap ang Diyos tungkol din sa pinagmula ni Satanas at yung pasimula ng rebelyon laban sa Diyos na manlilikha at orihinal na kasalanan ni Adan. 그 상황 속에요. 지금 우리는 본래 하나님의 형상인데 사단의 형상으로 변질돼 버렸잖아요. Sa orihinal tayo ay larawan ng Diyos, ngunit na bago naging larawan ni Satanas. 그래 가장 중요한 게 여러분 본질을 잘 붙드시기를 바랍니다. Pero pinakamahalaga ay panghawakan natin yung pinakadiwa nito. 일단 두로 왕 하면 전에 처음 서론 때 말씀했듯이 우리 안에요 하나님의 형상이었는데 마귀의 형상이 되어버렸어요. 그래서 내가 나의 주인 된 상태에 있어. 그러니까 우리 안에는 마귀도 옛날 에덴 동산의 아담도 지금 함께 이제 엮어져 있는 거예요. At kahalintulad nga na nangyari doon sa Hardin ng Eden, na dati tayo ay larawan ng Diyos, ang nasa sa atin ngayon na bago naging larawan ng Diablo. 첫 번째로 두로 왕은요 자칭 바다의 신이라고 말했어요. At una sa lahat, ang hari ng Tiro, inangkin niya na siya ang Diyos ng karagatan. 우리 각 사람도 크든 작든 두로 왕과 같은 개념의 삶을 살고 있어요. At anumang posisyon, mataas man o mababa man, ang mga tao ay kahalintulad ng hari ng Tiro. 그래 이제 내가 나의 주인이다. 근데 내가 나의 하나님이요. Na parang sinasabi mo, ako ang Panginoon, ako ang Diyos ng buhay ko. 우리 가정의 주인은 나다. 우리 가정의 내가 하나님이라 그 말이야. Ako ang Diyos, ako ang Panginoon ng pamilya ko. 조금 크게 두로 왕은 바다의 신이라고 말을 했어요. Ganun din ang hari ng Tiro, sabi niya, ako ang Diyos ng dagat. 여러분 크든 작든 내가 하나님 노릇한다는 게 같은 개념이에요. Ano mang katayuan natin sa buhay, kahalintulad lang tayo sa paningin ng Diyos. 그래서 본문 2절 보세요. 주 여호와의 말씀에 네 마음이 교만하여 말하기를 나는 신이라 내가 하나님의 자리 곧 바다의 중심에 앉았다 하도다 그랬어요. Kaya nga, makikita natin dito sa verse 2, kung babalikan natin, ang anak na tayo nagsabi sa kanya, haring ng Tiro, ang iyong puso'y nagmataas at sinabi mo, ako'y Diyos, ako'y nakaupo sa upuan ng Diyos. 네 마음이 하나님의 마음 같은 채 할지라도 너는 사람이요 신이 아니오늘 그러잖아요. Pero naisabihin sa kanya, bagamat inaangkin mo na ikaw ay Diyos, ikaw ay hindi Diyos, ikaw ay tao lamang. 내가 아무리 크게 이뤘더라도 두로왕이 됐더라도 내가 파리 한 마리 죽은 파리 살릴 수 없어요. Na kahit ikaw pa ang hari ng Tiro, yung namatay na langaw ay hindi mo na kayang buhayin pa. 내가 내 마음대로 할 수 있는 일이 아무것도 없어요. 모든 건 하나님이 주관하세요. At hindi dahil ginusto mo ay magagawa mo yung mga bagay kung wala ito sa kapahintulutan ng Diyos. 어느 누구라 할지라도 양심적으로 조금만 생각하면 그래요. 하나님이 다 주관하시지 나는 하나님이 아니다. 알 수 있는 거예요. Na kahit kaunti lamang ay pag-isipan mo, unawaan mo na, ang Diyos ang may kontrol ng lahat at hindi ikaw. 이 두루 왕은요, 이제 자기 나라 모든 이 상인들을 막 동원해서 이제 이 배도 많이 지어가지고 맡기고 이러면서 이제 많은 돈을 벌었어요. At dahil nga marami silang pakikipagkaalakalan, marami silang nagawang mga barko, ay naging napakayaman ng Tiro. 이제 배가 출항할 때 이제 왕 앞에 와서 경비하고 이번에 무사히 잘 장사하고 올 수 있도록 축복해 주소서 하고 축복하노라 하고 출발하고 그랬어요.
Na kapag dumating ang hari o bumisita siya doon sa mga barko, sila ay magbibigay pugay sa hari at sasabihin nila ay pagpalain mo kami upang maging maganda yung aming negosyo, yung pakipagkalakalan namin. 이 두로왕은요, 자신이 바다 중심에 앉아있는 해신, 한국으로 치면 용왕신이라고 여기고 살았어요. Kaya nga namuhay ang hari ng Tiro na para sa kanya, siya yung Diyos na nakaupo sa pusod ng mga dagat. 자기가 보호하고 해줘야 사고 없이 잘 다닌다 그 말이야. Na dapat sumangguni sa kanya para maging ligtas sila at maging masagana sa kanilang mga gawain. 이처럼 사람들은요, 조금 뭔가 되면 교만해져 가지고요, 내가 하나님 노릇하려고 그래요. Na kaunti lamang ng mga tao iniisip nila na parang sila ang Diyos at sila ang may kakayahan sa lahat. 세계 이제 각국의 정치적으로도 보면요, 왕 노릇하거나 이 정치 지도자들 간에요, 자기를 신처럼 섬기게 만드는 사람들요, 철저히 망하고 또 망했어요. Titingnan din natin o makikita natin maging yung mga bansa na yung kanilang mga politikal na mga pinuno ay ginodiyos nila ay napapahamak. 물론 왕이나 이런 정치 지도자를 신격화하는 사상은요, 옛날 네피림 때나 또 애굽의 바로왕부터 시작되었었어요. Tulad yung pagturing nila na Diyos sa kanilang mga leader noon sa Ehipto, sa Faraon, at ganoon na rin sa panahon ng Nephilim. 두루왕도 자신이요, 신이라고 생각을 한 거예요. 바다의 신. Kaya maging hari ng Tiro, iniisip niya rin na siya ang Diyos ng karagatan. 오늘 한국의 북한 김일성 왕조도요, 자기들이 신이래. Maging si Kim Il-sung ng North Korea ngayon, sinasabi na sila ay Diyos, siya ay Diyos. 그래 뭐 이제 전부 이 국가에서 대중에 이제 어버이 김일성 수령님 하고 이제 이 감사하고 밥 먹었는데요. 지금은 밥 한 끼 줄 수 있는 입장이 못 돼요. 배급제가 이제 없어졌어. At doon nga, kapag nabigyan ka lang ng isang mangkok na pagkain, at magpapasalamat pa doon sa tatay niya, ngayon dahil sa tagutom wala na maihain sa kanila. 그 주제에 이제 그 자리를 유지하려고야 뭐 원자 폭탄을 만들고 이제 이 유럽의 전쟁에도 이제 파병을 하고 뭐 이런 미친 짓을 하고 있어요. At mga kakaibang bagay na nagbabanta sila ng digmaan laban sa Europa, gumagawa sila ng mga nuclear weapons para panatilihin yung posisyon nila. 역사적으로 그 짓 하던 사람들은 더더욱 크게 철저히 망했어요. Ngunit makikita natin na yung mga ganitong sistema sa mga bansa ay kinapapahamak ng mga bansa. 우리 각 개인도 마찬가지입니다. Ganun din sa bawat individual. 내가 뭐 좀 조금 하면 뭐 교만해가지고요, 이 목에 힘주고 이런 망의 교만은 패망의 선봉이라고 그런 거예요. Kung may kaunti ka nagawa at naging mapagbataas ka, mayabang ka, ay ito yung kababagsak mo. 그래서 변은 빨라에는 익을수록 고개를 숙인다. 배워라. 어른들이 그리 말한 거예요. Nasasabi ng mga nakatatanda na tayo na mahinog yung pinakapalay bago ito ay maani. 이 벼가 처음에요, 이삭이 나왔을 때는 빳빳이 서 있는데요, 이거 갈수록 고개가 숙이잖아요. Na habang lalo ito na naging handa sa pagdaani, ito ay mas maging kapakipakinabang. 오늘 본문에 나온 이 두로왕 에바알 3세는요, 한동안 권력을 잡았지만 결국 교만해가지고 바벨론 느부갓네살 왕이 예루살렘 멸망시키고 그 뒤로 막바로 이제 여세를 몰아서 두로를 침공해서 박살냈어요. At ito nga ang hari ng Tiro na sa Etbaal III sa madaliang panahon, bagamat siya ay naghari, ngunit siya ay ginap din na winasak noon sa pamamagitan din ni Haring Nebuchadnezzar na Babylonia na nagwasak din sa Jerusalem. 육지에 건설된 두로의 도시 성읍들은 쉽게 무너졌는데 저 섬에 건설된 이 두로의 이 요새는요 13년간이나 포위 작전을 해가지고 결국 멸망시켰어요. At sa pagbagsak ng Jerusalem, ito rin yung pagkakataon na umabot ng 13 mga taon na sila patuloy na inatake at doon din ay napatay ito sa Etbaal.
그때 에빨 3세도 저기가 바다의 신이라고 그러는데 바다 중심에서 죽은 거예요. At siya na umaangkin na siya ang Diyos ng dagat, dun mismo siya pinatay sa dagat, si Etbaal III. 그래서 오늘 본문 8절에 너로 바다 가운데서 살육을 당한 자의 죽음같이 바다 중심에서 죽게 할지라 말씀하신 거예요. Sabi ng verse 8, kanilang ibababa ka sa hukay at ikaw ay mamamatay ng kamatayan ng pinaslang sa pusod ng mga dagat. 그래서 하나님이요, 이 두로 왕을 위해서 슬픈 노래를 지어 부르라고 말씀하신 것은 우리 각 사람이 이 교만한 내가 나의 주인 된 이 각 사람의 슬픈 노래를 지어 부르라 그 말이에요. Kaya yung sinasabi ng Panginoon na awitan ng panaghoy o ng malungkot na awit ang hari ng Tiro, ganoon din sa atin, awitan natin malungkot na awit yung pagiging mapagmataas natin o nakasentro sa sarili natin. 우리 한국에서도 옛날에 희준이라는 가수가요. 인생은 나그네 길 어디서 왔다가 어디로 가는 거 이 노래를 불렀어요. At may kilalang singer na Choi Hee-jun sa Korea, yung laman ng lyrics na awit niya ay ito yung daan ng isang malalakbay, hindi ko alam saan ako nagmula o saan ako patutungo. 빈손으로 왔다가 빈손으로 가는 인생의 슬픈 노래를 불렀는데요. 아주 히트쳐서 많이 불렀어요. 나도 어릴 적에 많이 불렀어요. At yung mga malulungkot na awitin na kahit nung bata pa ako, kinakanta ko rin. 그처럼 두로 왕을 위해서 애가를 지어 부르라는 것은 그처럼 너 자신이 그 슬픈 상태를 가지 말도록 이 애가를 지어 슬픈 노래를 지어 부르라 그 말이에요. Katulad din ng panaghoy sa hari ng Tiro, ganoon din sa sarili mo kung nandiyan ka sa kalagayan na yan ay umawit ka ng panaghoy. 그러면 두 번째로요. 이 애가는 내가 나의 주인 된 불신앙한 자들을 향한 슬픈 노래예요. Una sa lahat, ang panaghoy ay isang malungkot na awit para sa mga hindi nananampalataya. 인생이 전부 이 슬프게 이리 애달게 미련하게 살다가 결국 영원한 지옥으로 가는 거예요. At katulad ng mga namuhay na walang pagsampalataya o kaalaman sa Panginoon, tapahak na punta sa impyerno. 근데 여러분은 이제 지도자이기 때문에 본문 두로왕을 향한 이 애가에 대해서 역사적으로 해석이 두 가지 해석이 있었어요. Ngunit tayo ay mga leader o tagapagturo, kaya dapat tingnan natin, basta sa kasaysayan, may dalawang pagpapaliwanag dito sa panaghoy para sa hari ng Tiro. 첫 번째 해석은요, 3세기에 알렉산드리아의 교배였던 오리겐, 유명한 분이죠. 이 오리겐이 이 본문은 사단의 기원이라고 말했습니다. At una sa lahat, ito ay base dun sa isang teacher na taga-Alexandria noong 3rd century na si Origen, na nagsasabing ang mga talata na ito ay tungkol sa pinagmulan ni Satanas. 그 이후로 이제 17세기에 그 신라원을 지었던 존 밀턴도요, 영국 사람인데, 이 본문은 사단의 기원을 말한다고 해석했습니다. At mula noon, meron ding taga-England na si John Milton na noong 17th century ay pinaliwanag niya to na tinawag niyang Paradise Lost ang mga talatang ito. 그래서 20세기 세대주의 종말론자들도 본문을 사단의 기원을 말한다고 해석을 해요. Odoros Paradise. At noong 20th century naman, maraming mga eschatologists na nagsasabi ang pagpapaliwanag dito ay patungkol din sa pinagmulan ni Satanas. 이 사단의 기원에 관해서 이사야 14장과 에스겔 28장을 이제 많이 사용을 하죠. At karaniwang mga verses na ginagamit natin, Isaiah 14 o sa Ezekiel, yung patungkol kay Satanas. 그러나 복음주의자들은 사단의 기원을 말하는 것이 아니라 아담의 타락 사건을 말하는 것이라고 해석을 합니다. At may mga evangelicals naman na nagpapaliwanag ito'y tungkol sa pagkakasala ni Adan at hindi tungkol sa pinagmulan ni Satanas. 왜냐하면 오늘 본문에 분명히 에덴 동산에서 지원받은 존재를 말해요. 그 존재는 아담이지 천사가 아니고 에덴 동산에서 쫓겨난 존재도 사단이 아니라 아담이었어요. Alam paliwanag nila, dun sa paglikha sa hardin ng Eden, si Adan yung ginawa doon, hindi anghel. At ang pinaalis din doon ay si Adan at hindi si Satanas. 그렇다면 왜 이 아담을 가리켜서 기름 부음을 받은 덮는 그룹이라고 했을까요? Ngunit bakit kaya kung si Adan ito ay binansagan siya o tinawag siya na hinirang na tagapagbantay na kerubin? 하나님의 형상대로 피조된 아담이 하나님의 언약을 붙들어야 되는데 뱀을 통해서 전달된 마귀의 거짓 언약을 붙들고 선악과의 언약을
깨버렸기 때문에 그래요. Dahil si Adan na nilikha sa larawan ng Diyos ay sumira doon sa tipan ng buong nakalaman ng mabuti at masama sa paghawak niya sa kasinungalingan ng Diablo sa pamagitan ng matandang ahas. 말씀이신 하나님을 붙들고 하나님과 함께하는 아담이 그 하나님을 버려버리고 마귀의 거짓을 붙드는 순간 요한복음 8장 44절 너희는 너희 아비 마귀에게 났으니 마귀의 일을 하는도다. 요팔사사로 변질되어 버렸어요. At ang mga tao kabilang kay Adan na nagkasala ay nabago sa pagiging larawan ng Diablo sa Juan 8 verse 44. 그래서 그는 아담이지만 에덴 동산에서 지음바 되었고 에덴에서 쫓겨난 아담이지만 바로 마귀의 자식 사단이 되어버린 거예요. At bagamat si Adan nga yung nilikha at pinalayas sa saldi ng Eden, sa pagkakasala niya, ngunit siya ay anak ng Diablo. 그러면 이제 사탄에 관한 기원도 여기에 간접적으로 나오게 되지요. Kaya makikita natin, di ba direkta, na pinaliliwanag din dito tungkol sa pinagbulaan ni Satanas. 그렇기 때문에 본문이 사탄의 기원이라고 해석하는 것도 맞는 말이고 아담의 원죄 사건이라도 해석하는 것도 맞는 말이에요. Kaya sabi natin na tama yung interpretasyon na ito'y tungkol sa pagkakasala ni Adan at tungkol din sa pinagbulaan ni Satanas. 우리의 근본 문제가 여기서 그대로 영적으로 드러나는 거예요. At ito ay patuloy na katulad ang nilalaman ng pagpapaliwanag. 마귀의 형상으로 변질되어 버린 인간은요. 육신의 삶을 사는 기간 동안에 그리스도 언약 붙들고 주인 받고 구원받을 수 있는 기회가 주어진 거예요. Kaya sa bawat tao na naging larawan ng Diablo ay binigay yung pagkakataon sa buhay nila na manghawak sa tipan ni Kristo para maligtas. 이 주어진 두 번 다시 오지 않는 이 주어진 구원받을 수 있는 기회를 두로왕처럼요. 내가 나의 주인 되어 끝까지 그리스도 붙들지 못하면 사면 복권 받지 못하고 영원한 지옥 형벌이 집행되는 거예요. Pero kung maging katulad ka ng hari ng Tiro na hanggang sa huli hindi ka manghahawak sa tipan ni Kristo, ikaw ay parurusahang magpawalang hanggan sa impyerno. 그래 이 본문을 통해서 잘 알아야 될 게 인생의 삶을 살면서 나 중심, 돈 중심에서 벗어나지 못하면 누구든 크든 작든 두로왕의 길을 가게 된다. 명심해야 돼요. Kaya pakatandaan natin, yung pagiging sentro sa sarili o sa pera, sa iyong buhay, sino man, mataas mang tao o mababa man, lahat ay ikapapahama katulad ng hari ng Tiro. 그래서 쓰기는 두로왕에 대한 슬픈 노래라고 썼지만 읽기는 내가 나의 주인 된 나에 대한 슬픈 노래로 읽어야 된다 그 말이야. Na kahit nakasulat sa title natin, ito'y panaghoy para sa hari ng Tiro. Pag binasa natin, maaari nating palitan panaghoy para sa akin na naging sentro sa sarili. 그러면 세 번째로 오늘 본문은 사탄의 기원과 인간 불신앙의 시작이 어떻게 됐는지 나와요. At ikatlo, makikita rin natin yung pinagbulan ni Satanas at yung pasimula ng kawalang pananampalataya. 그래서 사탄은 하나님께서 지으신 덮는 그룹 천사장 중에 하나였어요. Isa nga si Satanas sa mga tagapagbantay na kerubin o arkanghel na ginawa ng Diyos. 근데 다른 천사들 일반 천사들보다요 그룹으로 천사장으로 하나님이 더더욱 영화롭게 하자 교만해졌어요. 하나님의 심판을 받고 결국은 천국에서 쫓겨났지요. Ngunit nang siya ay itinalaga ng Diyos ay naging mapagbataas siya at nais niya na yung kaluwalhatian ay tanggapin niya. Kaya pinalaya siya sa langit. 그 존재가 에덴 동산에 아담을 꼬아가지고 하나님께 반역하게 만들고 이 세상을 장악한 거예요. Kalin tulad na lamang doon sa atin Eden, makita natin tinulak niya yung tao para sila ay magkasala. 그럼에도 불구하고 그리스도를 언약으로 세워주시고 그리스도의 사람으로 우리를 새로 지금 재창조해 나가고 계시는 중이에요. At kaya nga sa atin ay binigay ang Panginoon sa Kristo para magkaroon ng pagpapanibagong likha. 그래서 에덴 동산의 아담보다 그리스도의 사람이 된 우리는 더더욱 최고의 사람이 된 거예요. Na higit pa kay Adan, tayo ay mas nakilang nilalang ng Diyos ngayon. 애초에 주셨던 에덴 동산보다 훨씬 어마어마한 귀한 새하늘과 새 땅이 예비되어 있어요. Dahil nakahanda para sa atin ay higit pang mainam kaysa sa hardin ng Eden. Ito yung bagong langit at bagong lupa. 그렇다면요 두루 왕이 아무리
많이 벌고 또 어마어마하게 꾸몄다 할지라도 에덴 동산보다 훨 못한 거예요. Kahit na gaano pa kayaman o katanyag, kamatagumpay ang hari ng Tiro, hindi niya mapapantayan ang kaluwalhatian sa Hardin ng Eden. 이제 그리스도의 사람이 된 우리는요, 이제 그리스도 예수님이 나의 주인이 되시기 때문에 그리스도 예수님 안에서 감사하고 행복하고 하나님 사랑, 이웃 사랑이 되어지는 거예요. Dahil si Kristo Jesus na naging Panginoon natin, mamuhay tayong may pasasalamat, may pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. 이제 두로 왕은요, 이 마귀가 이제 갔던 그 길을 아담이 갔던 것과 같이 그렇게 교만해져서 심판받아 멸망한 거예요. At makikita nga natin na andun yung katulad ng hari ng Tiro na sa kanyang pagmamataas ay napahamak. 이사야 14장에 바벨론 왕도 마귀를 이렇게 표현하는 내용입니다. Sa Isaiah chapter 14, inialid tulad din ang hari ng Babylonia kay Satanas. 그래서 바벨론의 멸망이나 두로 왕의 멸망이나 사단의 멸망과 같이 영원한 지옥 형벌이라는 사실은 같은 거예요. Kaya yung pagkawasak ng Babylonia at ang hari ng Tiro, sa binasa natin ay katulad ng paggawasak ni Satanas at walang hanggang kaparusahan sa impyerno. 네, 여러분 잘 들으세요. 사탄과 악령은 사람과 다른 게 있어요. Pero tandaan natin, si Satanas at ang masamang espiritu ay iba kaysa sa mga tao. 우리 아담과 함께 우리 사람에게 세워주신 그리스도 언약이 그들에게는 없어요. Yung tipan ni Kristo na binigay sa atin ay wala sa kanila. 같이 하나님께 반역하고 죄를 지었는데요. 그 죄는 피 흘림이 없은즉 제사함이 없다 하셨어요. Sa atin na nagkasala, kung walang pagbububo ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. 자, 마귀와 악령들은요. 단지 영적 존재들이기 때문에 피 흘려 죽을 육신이 없어요. Pero ang Diablo at ang masasamang espiritu ay mga spiritual nila lang, kaya hindi sila maaaring magbubo ng dugo o mamatay. 우리는 마찬가지로 우리도 영적 존재였지만 육신을 덧입은 이 아담이 된 거예요. Bagaman tayo spiritual na nila lang, tayo ay may physical na katawan, katulad ni Adan. 그래서 아담과 함께 그리스도 언약을 믿는 우리에게는 그리스도의 대속 죽으심과 부활하심으로 모든 문제가 해결된 거예요. At sa halip na tayo, sa pamamagitan ni Kristo, sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, lahat ng problema natin ay nalutas. 얼마나 감사할 일이요. At gaano dapat tayong magpasalamat. 오늘 본문 애가의 주제는요. 교만은 패망의 선봉이요. 거만한 마음은 넘어짐의 앞잡이라. 잠언 16장 18절입니다. Sinasabi nga sa Aklat ng Kawikaan 16 verse 18, ang pagmamataas ay nauuna sa kapahamakan at ang palalong diwa ay nauuna sa pagkabuwal. 그래서 이 오늘 본문 에스겔의 28장의 이 슬픈 노래는요. 두로왕의 교만으로 말미암아 살육당하고 심판당한 내용을 슬픈 노래로 이렇게 지어 부르게 하신 거예요. Kaya't pinagawa ng panaghoy, pina-out kay Ezekiel para sa hari ng Tiro, yung paghatol ng Diyos, pagwasak sa kanya, at maging kakatuwa siya sa lahat ng mga bansang nakapaligid sa kanya. 내가 나의 주인 노릇하며 사는 자들은 크든 작든 일단 두로왕의 길을 가고 있는 거예요. Na anumang mga kalagayan ng tao sa buhay, kahalintulad sila ng hari ng Tiro. 그러나 감사하게 그리스도 언약을요. 그냥 그렇게 시원찮게라도 붙든 이스라엘은요. 새로운 기회가 주어진 내용이 오늘 본문에 나와요. Na nagpapasalamat na bagamat bahagya yung paghawak ng Israel sa tipan ni Kristo, binigyan sila ng bagong pagkakataon. 그래요. 그 말은 그리스도 오직으로 붙더라 그 말이야. Pero nais natin sabihin, tanging si Kristo ang dapat panghawakan. 그리스도를 종교로 붙든 이스라엘은 망했지만 결국 바벨론 포로로 갔지만 오직으로 붙든 다니엘을 비롯한 이 많은 사람들은요. 회당 운동을 하며 많은 사람들을 전도와 선교의 열매로 이렇게 세우는 데 쓰임 받았던 거예요. Na kahit tabigo ang Israel na panghawakan ng tipan ni Kristo at naging mabiyag sila sa Babylonia, merong ilan sa kanila katulad ni Daniel na pinanghawakan tanging si Kristo at sa kilusan sa sinagoga, nangyari yung pag-ebanghelyo at pagmimisyon. 여러분 앞으로 남은 삶을 어떻게 살 거예요? At paano nyo
gugugulin yung natitirang buhay na mayroon kayo mula ngayon. 두루왕처럼 많이 벌어가지고 전도와 선교를 위해서 멋지게 쓰고 갈 것입니까? At tutularan niyo ba ang hari ng Tiro na marami kayong mga makakamali na mga kayamanan at gagamitin niyo para sa pag-ebanghelyo at pagmimisyon? 그래 두루왕처럼 많은 재물도 주실 수 있어요. 그분은 하나님이세요. Maaring pagkatiwalaan o bigyan ka ng kayamanan at ang Diyos ang magbibigay nun. 그러나 내가 노예로 팔려가 있을 수도 있고 포로로 잡혀갈 수도 있어요. 그게 요셉이요 다니엘이에요. Ngunit maaring maging alipin ka o bihag tulad ni Joseph at Daniel. 하나님이 주관하십니다. Pero ang Diyos ang may kapamahalaan sa lahat. 그래서 내 남은 인생은 오직 주 예수 그리스도 온전함으로 붙들고 사모를 속에 하나님께 쓰임받는 삶이 우리의 삶이 되기를 바랍니다. Kaya naway natitirang buhay natin, panghawakan natin tanging ang Panginoong Hesukristo at ang 3 days at tayo ay mahalagang gamitin ng Diyos. 이게 바로 애가를 지어 부르게 하신 목적, 오늘의 결론이에요. Ito yung ating konklusyon, yung layunin, bakit pinagawa ang panaghoy at pinaawit. 그래서 당시 유다는요, 에스겔과 함께 바벨론의 포로로 잡혀와 있었어요. Ang panahon na yun, ang Huda kasama si Ezekiel ay mga bihag sa Babylonia. 그러면 이제 포로로 잡혀와서 그 이제 이 강변에서 강제 노역에 이제 이 고생하고 있는데요. 최고의 영화를 누리고 있는 두로에 관해서 이렇게 얼마나 부러워했겠어. At sila nasa matinding kahirapan sa pagiging bihag nila, gaano kaya kinaingitan nila yung Tiro? 부러워하지 마라. 그들도 망해서 결국 이 남은 자는 포로로 끌려오리라 하고 애가를 만들어 부르라고 하셨던 거예요. Pero pinagawa ang malungkot na awit o panaghoy at pinaawit sa kanila upang hindi nila tularan ang Tiro dahil darating ang araw na sila rin ay babagsak at magiging mga bihag. 화려하고 부귀하게 보이지만 그들의 결말을 보면서 오직 그리스도 언약을 붙들게 하시기 위함이었습니다. At bagaman sila ay napaka taas o napaka matagumpay, ngunit hindi nila napanghawakan ang tipan ni Kristo. 나중에 두로에서 잡혀온 이 포로들도요. 이제 이 회당 운동에 참여하며 그렇습니까? 두로가 망하기 전에 이 말씀이 나왔군요. 여호와 하나님이 온 땅에 하나님이시군요. 이제 알면서 회당 운동에 참여했던 거야. Parang may ilang mga taga-Tiro na nakadalo doon sa mga pagtuturo sa sinagoga at na unawaan nila na ang Diyos ng lahat at nagkakaloob ng lahat maging sa Tiro. 아니 포로로 잡혀서 보니까요. 두로 왕을 위한 애가가 슬픈 노래가 계속 이제 불려지는 걸 이 두로에서 잡혀온 포로들도 들었거든요. Mari sa pagdalo nila ron ay narinig nila yung laman ng panaghoy na inaawit ng mga bihag na patungkol ito sa hari ng Tiro. 그 슬픈 노래는 언제부터 불렀습니까? 물었겠지요. At mari tinanong nila kailan nagsimulang awitin ang panaghoy na to. 당신 나라가 망하기 훨씬 전부터 불렀습니다. 대답했겠지요. Mari ang sagot nila ay bago pa tuluyang nasira ang inyong bansa. 그래서 회당 운동에 참여하며 두로에서 잡혀온 포로들도요. 이제 복음 받고 다시 예루살렘을 섬기는 자로 나중에 포로에서 이제 70년 후에 돌아간 다음에 예루살렘 제사장들을 섬기는 사람이 됐던 거예요. Kaya dito mga taga-Tiro na nakarinig na ebanghelyo dun sa sinagoga ay pagkatapos ng 70 taon ng pagkabihag ay naging mga tagapaglingkod doon sa Jerusalem. 이렇게 슬픈 노래를 지어 부르게 하신 목적이 뭔지 아시겠지요? Yan alam na natin ano yung purpose o yung layunin ng pag-awit ng panaghoy na ito. 그럼 하나님께서 보이시는 두로왕의 교만은 5가지 특징이 있어요. May 5 katangian yung pagmamataas ng hari ng Tiro na pinakita ng Diyos. 그래요. 뭐니 첫째 교만은 내가 나의 주인 되어 나 자신을 우상화합니다. Una sa lahat, ito yung pagmamataas na pag-aari mo yung sarili mo, ikaw yung Panginoon ng sarili mo. 그 둘째는 이 본질적으로 내가 나의 주인 되어 인생의 창조주시오 주관자이신 하나님을요 이 중심에서 몰아내고 내가 주인 되어 마음 중심을 차지하는 거예요. Pangalawa, pinapalitan mo yung Panginoon, Diyos na malilikha sa sentro ng puso mo at ikaw yung nagiging Panginoon.
그 세 번째는 죄 중에 우두머리 죄는요, 교만이요. At ikatlo, yung pinuno ng lahat ng kasalanan ay yung pagmamayabang, pagmamataas. 불신자들이 말하는 것이나 행동하는 거요, 껍질을 벗기고 나면요, 핵심에는 교만이 들어가 있어요. Na ang binabalot ng mga salita o mga pagkilos ay yung pagmamataas. 뭐든지 내가, 그래, 아주 유명한 배우들도요, 나에 관해서 악플이 달리면요, 기분 나빠가지고 자살하기도 하고, 그러는 게 인간이에요. Kaya nga yung mga tao, katulad nila yung mga sikat na artista, no, sila ay tinataas ang sarili, kung may magsalita ng kaunti o may mag-bash sa kanila, ay magpapakamatay. 그러면서 네 번째요, 인간이 교만하면 사단이 받는 형벌과 똑같은 종류의 벌을 받게 된다는 거예요. Ikaapat, kapag ang mga tao ay nagmamataas, tinatanggap nila yung katulad na kaparusahan kay Satanas. 또 다섯 번째 가르침은요, 교만은 스스로 속이고 속습니다. At ikalima, yung kayabangan ay nandadaya sa sarili nito. 내가 신이 될 수 있습니까? 내가 하나님이 될 수 없어요. 근데 너가 하나님처럼 되려고요. 목에 힘을 주고 교만하고요. 이러면서 속이고 속아요. Ito yung paulit-ulit na pagdaya mo sa sarili mo na alam mo namang hindi ka pwedeng maging Diyos, pero inaangkin mo na ikaw ang Diyos. 간단하게 말하면요, 두로라는 나라가 망한 이유는 하나님보다 물질을 높였기 때문입니다. At yung dahilan na napahamak ang Tiro ay mas itinaas nila yung mga material na bagay kaysa sa Diyos. 두로 왕이 망한 이유는 자신을 신이라고 하며 하나님보다 자신을 높였기 때문입니다. At napahamak naman ang hari ng Tiro dahil itinaas niya yung sarili niya bilang Diyos kaysa sa tunay na Diyos. 그럼 하나님께서 이 슬픈 노래를 지어 부르게 하신 목적이 분명하지요. At malinaw yung layunin bakit pinasulat ng Diyos ang panaghoy na ito. 하나님 떠나 네가 너의 주인된 교만으로 말미암아 이 고통이 오게 되었다. Ito yung kahirapan dahil sa iyong pagmamataas. 포로 생활의 고통은 교만을 꺾고 회개하여 오직 그리스도 언약 붙들 수 있는 기회다. Kaya nga ito yung pagkakataon, itong mga kahirapan ng pagiging bihag para sirain yung kayabangan at para magsisi at manghawak lamang kay Kristo. 이 엄청난 축복의 말씀이 이 애가를 통해 우리에게 주어지고 있어요. Nakilang mensahe ng pagpapalay makikita natin dito sa panaghoy. 여러분 두로왕처럼 스스로 신이 되고자 하는 마음은요, 누구에게나 있는 마음입니다. Sa sinumang tao, nasa puso nila yung pagnanais maging Diyos, katulad na lang ng hari ng Tiro. 에덴 동산에서 옛 뱀이 선악과를 먹으라고 이제 마귀의 말을 전달했는데요. 그 유혹했던 말이 그거 먹으면 너희가 하나님과 같이 된다는 말이었어요. Sa Dinang Eden, andun din yung pagtukso ng ahas sa tao para kainin nila yung buong nakalaman na mabuti at masama na magiging parang Diyos sila kung gagawin nila to. 그때 누구에게나 숨겨져 버린 교만의 씨앗이 내가 나의 주인이다. Sa bawat tao yung nakatago na makikita nating binhi ng pagmamataas ay nagising. 그러면서 우리는요, 믿는다 하면서도 파스토를 하면서도 나 스스로 자신의 정체성을 만들어내려고 해요. Na kahit na nagsasabing nananampalataya na ako, minsan pastor na, ay ando pa rin na nais mong gumawa ng identity para sa sarili mo. 나도 지금도요, 내가 큰 교회 목사가 돼서 나도 좀 목에 힘주고 필리핀 우리 제자들에게도 팡팡 좀 밀어주고 이랬으면 좋겠습니다. 그런 때가 가끔 있어요. Ako rin minsan, naisip ko na maging pastor ako ng isang malaking simbahan at talagang masuportahan ko full force yung ating mga disciples sa Pilipinas para magmisyon. 그를 위해서 필리핀에서도 자립사업을 많이 하다가 망한 것도 망했잖아요. Kaya halimbawa na lang yung sinubukan ko na self-supporting business para sa pagmimisyon ay paulit-ulit na nabigo. 우리는 우리 스스로 자신의 정체성을 만들 수가 없어요. Ngunit sa sarili lamang natin, hindi tayo makakalikha ng sariling pagkakakilanlan natin. 본래 하나님의 형상이었어요. Sa original, tayo ay larawan ng Diyos. 마귀의 거짓 붙들고 내가 나의 주인 된 뒤로 멸망 속에 빠져버렸어요. Ngunit patapos na dahil tayo ng Diablo, tayo nahulog sa kapahamakan. 그러나 하나님의 은혜로 그리스도 언약 붙들고 그리스도 사람이 되어 구원받았어요.
Ngayon sa biyaya ng Diyos ay pinanghawakan natin si Kristo, tinanggap natin at naging mga anak tayo ng Diyos, tauhan na ni 이제 Kristo. 내가 나의 주인이 아니라 그리스도 예수님이 나의 주인이 되셨어요. Kaya ngayon, si Kristo Jesus na, hindi na tayo ang Panginoon. 이 하나님의 사랑이 내게 그저 온 게 아니라 십자가의 죽으심, 고통, 그 부활을 통해 내게 오신 거예요. At dumating pa yung sa Kristo sa kanyang kamatayan sa krus at muling pagkabuhay. 그럼 하나님이 우리 각 사람에게 주시기 원하는 우리의 정체성은요. 너는 하나님의 자녀요. 그리스도의 사람이다. 이거예요. Kaya ano yung identity natin? Anak tayo ng Diyos at tauhan tayo ni Kristo. 내가 어디에 있든 어떤 상황에 있든 하나님의 자녀라는 사실을 명심하시기를 바랍니다. Nasaan man tayo, anumang sitwasyon natin, pakatandaan natin mga anak tayo ng Diyos. 먹든지 마시든지 무슨 일을 하든지 그리스도의 사람으로 승리하시기를 주의 이름으로 축원합니다. Nagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon, sa kumain man, uminom, anumang gagawin natin, ay gawin natin bilang mga tauhan ni Kristo. 기도하십시다. Manalangin po tayo. 사랑하는 주님, 두로 왕을 위한 애가를 오늘 붙들게 하시고 깊은 의미를 깨닫게 하심을 감사합니다. Mahal na Panginoon, salamat po na muli nakita namin yung mas malalim na kahulugan ng panaghoy para sa hari ng Tiro. 내가 나의 주인 되어 불신앙의 삶을 살고 있는 모든 자들을 향한 슬픈 노래라는 사실을 깨닫게 하심을 감사합니다. Salamat na pinaunawan niyo po sa amin. Ito'y malungkot na pag-awit para sa pagiging Panginoon namin sarili at sa pagiging nakatuon namin sa amin. 이 노래를 지어 부르며 이제는 절대로 내가 나의 주인 된 자리에 돌아가지 아니하도록 붙들어 주시옵소서. At mapangawakan po namin ito na hindi na kami bumalik pa sa dating kami. 언제 어느 때 어떤 상황에서든 나는 하나님의 자녀요 그리스도의 사람임을 믿고 누리며 증거하게 하옵소서. At nawa ay manampalataya kami, maranasan namin, at ipahayag namin saan man, anumang kalalagayan o anumang panahon na kami ay mga anak ng Diyos at mga tauhan na ni Kristo. 감사하며 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Salamat po ito ang dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. 아멘. Amen.